Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na niyahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang inyong kasama, si Brother John Paul Valino. Happy Easter Sunday po sa ating lahat mga minamahal na kapatid. At tayo po ay magdiwang ngayong araw na ito dahil si Jesus ay muling nabuhay. So ngayon po ay napapakinggan tayo sa DWJJ sa ating pong radio at ating Facebook Live. At sa YouTube din ay ating napapakinggan sa Master Ipong TV at sa TikTok ang ating pong live stream. Ayan. So tayo po ay magsisimula ng ating panalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed up our souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of Divine Mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, on the third day rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po isang napakagandang hapon, napakainit na hapon sa ating lahat mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo babati na sa ating mga kapatid sa Divine Mercy at sa ating mga kapamilya, lalo tigit kay Daddy Elvin, kay Mami Ruby, kay Nanay Maria at kay Ate Weng, at sa lahat ng kasapi ng Divine Mercy Crusade dito sa Diocese ng Cabanatuan. So happy Easter po sa atin po ang lahat mga minamahal na kapatid, at Pasko ng muling pagkabuhay na ng ating pong Panginoon. Si Jesus ay muli nang nabuhay. Alleluia! Kaya tayo po ay magalak, tayo po ay magdiwang sa araw na ito, dahil kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus ay mawawalan sa isay ang ating pananampalatayang Kristiyano. So ito po ay napakaganda nating pagtuunan ng pansin ang mga aral na ating mapupulot sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. At sa susunod po na linggo ay pagdiriwang naman na natin ang Divine Mercy Sunday, araw ng ating Panginoon, araw ng Divine Mercy, ng mabathalang awa ng dakilang Diyos na mahabagin. So sa susunod po yon na linggo, matapos po itong Easter Sunday, ay ipagdiriwangan natin ang kapistahan ng Divine Mercy. So kapistahan po nating lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. So next week po yun, ano? Ngayon po, napakaganda nating pag-usapan yung pong mga bagay na ating pong dapat na matutunan sa ating pagiging Katoliko. Alam niyo po, kung kayo po ay nagsimba ngayong araw na ito, kahapon ang Easter Vigil, napakaraming mga seremonyas, ang pagbabasbas ng apoy, ng muling pagkabuhay, ang ating Paschal Candle ay sinindihan ng ating mahal na obispo at mga kaparian. At syempre, yung ating pagbabasbas ng mga tubig, no, sa binyag. Yun po ay isinasagawa sa pagdiriwang natin ng Easter Vigil. At
yung pong maraming pagbasa. Simula dun sa Old Testament at sa New Testament ay ipinahayag sa atin yung mga readings na po pwede nating kapulutan ng aral simula yung ating salvation history ay ipinahayag sa atin. So, napakaganda po na pagdiriwang ang Easter Vigil dahil yun po yung pinakamataas sa lahat ng pagdiriwang, no? Yung Easter Vigil natin at yung ngayong araw na ito ang ating Easter Sunday, Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. So yun po yung mga kaganapan sa ating simbahan. Kaya kung mapapansin po ninyo, nagsimula ang simbahan sa madilim na pagpasok po ninyo walang ilaw dahil kandila lamang ang ating mga sinindihan. At sigurado po nagtataka kayo bakit kaya may ilaw naman ay hindi sinisindihan. Dahil simbolo po ng kadiliman, galing tayo sa kadiliman, si Jesus ang sagisag ng kaliwanagan. Kaya siya po ang ating Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya siya po ang ating pong sinusundan sa pagdiriwang na ito dahil siya ang muling nabuhay. Alam niyo mga kapatid, kung hindi nga muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ay mawawalang saysay ang ating pananampalatayang Katoliko, Kristiyano, lalo na sa lahat ng mga relihiyon na Kristiyano, ano? Dahil mga kapatid, si Jesus ang nagbigay sigla dahil sa muli niyang pagkabuhay, sa Pasko ng pagkabuhay, ibinigay ng Diyos yung kanya pong bugtong na anak upang tayo matubos at maligtas sa ating mga kasalanan. At yun ang pagiging Mesiyas. Yun ang binigay sa atin ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesus, na nagbigay ng kanyang sariling buhay, nagpakasakit at namatay sa krus nung unang Biyernes Santo. Yun po ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Kaya itong pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang pinakamataas, alam nyo po, ito pong Pasko ng muling pagkabuhay ay mas mataas pa ang pagdiriwang na ito sa Pasko ng pagsilang na ating sineselebrate ng mga Katoliko tuwing December. Sa Pasko ng pagsilang, no? Kasi dito napuspos ng Panginoong Hesus yung kanyang pagiging Mesiyas. Yung kanyang misyon dito sa mundo ay dito na fulfill. Dito po niya isinagawa yung kanyang misyon. Kaya ito po yung pinakarurok ng kaligtasan ng Diyos sa atin. Natupad ang kaligtasan ng Diyos, ng plano ng Diyos sa atin na mga tao. No? Dahil sa katigasan ng ating mga puso, dahil sa ating mga kasalanan, kaya ipinadala ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus upang tayo po ay maligtas. So, yun po ang ultimate aim, objective, layunin, misyon ng ating Panginoong Hesus bilang Mesiyas na siya ay ipadala ng Diyos Ama at tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Hanguin tayo sa ating mga pagkakasala. So yun mga kapatid, ang pagdiriwang na ito ng Easter, no? Yung pong ating pinagdiriwang ngayon, yun po yung rurok. Ito po yung rurok ng tagumpay ni Jesus dahil nadaig na yung Panginoong Hesus ang kamatayan, nadaig ni Jesus ang kasalanan. Ito yung pinakamataas dahil pati ang demonyo ay kanyang nagapi. Pati ang kasalanan ay kanyang nalupig dahil nga hindi nagtagumpay ang kasamaan dahil ang kabutihan ang siyang namutawi sa bawat isa sa atin. So, yun pong kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang umiral sa ating lahat, kaya si Jesus ay muling nabuhay. No? Hindi hinayaan ng Panginoong Hesus na siya ay magapi. Siya ay nagtagumpay, siya ay nanalo sa kamatayan. Hindi siya nanatiling namatay. No? 3 araw, diba? Sabi po niya, mabubuhay akong na mag-uli. Yan ay isa sa ating pinaniniwalaan, sa ating kredo, sa ating pananampalataya, no? Na tayong din, bilang mga Katolikong Kristiyano, ay bubuhayin din sa mga darating na panahon. Tutubusin din tayo kapag tayo namatay
ng Panginoon. Dahil si Jesus mismo ay muling nabuhay. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, mga minamahal na kapatid, tayong lahat bilang mga tao, bilang mga naniniwala sa kanya, ay nagkaroon ng pag-asa na tayo ay ganun din ang mangyayari sa ating buhay. Tayo ay tutubusin din ng Diyos sa ating mga kasalanan. So yun mga kapatid, ang napakaganda nating ipagdiwang sa pagkakataong ito sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa araw na ito. Dahil napakaganda na siyasatin natin ang ating mga sarili dahil nga tayo ay niligtas ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating karupukan, nandiyan si Jesus, umakay sa atin, humango sa ating mga pagkakasala. So yun mga kapatid, ang pinagdiriwang natin ngayong Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ito ay dakilang kapistahan ng simbahan. Kaya lahat tayo nagsasaya, lahat tayo nagagalak, lahat ng mga awit sa mga misa ay inaawit na. Dahil nung panahon ng Kwaresma ay ipinagpaliban ang ilang mga awitin. At ipinagpaliban yung pagpalakpak, ipinagpaliban ang papuri, ang pag-awit ng Alleluia, at ang pari tila baga nagluluksa dahil sa ating pagkakasala. Yun po yung tema ng muling pagkabuhay. Nagkaroon tayo ng pagbubukas ng langit, no? Binuksan ng langit para sa lahat ng tao na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Divine Mercy. So yun mga kapatid, ang ipinagdiriwang po natin sa araw na ito, ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito yung pinakamataas na kapistahan sa lahat ng mga kapistahan. No? Kasi itong pagdiriwang natin na ito, naipakita ng Diyos yung kanyang katagumpayan sa kamatayan, sa kasalanan, na daig, nagapi ang demonyo. No? Dahil si Jesus ay muling nabuhay. No? Sabi ko nga kanina, mawawalan saysay ang ating pananiwala sa Kanya, pananampalataya sa Kanya kung si Jesus ay nanatiling patay. Kaya kung babasahin po natin yung Ebanghelyo ngayong araw na ito, madilim-dilim pa, no? Ay pumunta na si Maria Magdalena doon sa libingan ni Jesus at nakita niya na walang laman ang libingan ng ating Panginoong Jesus. Walang laman ang libingan. Sumunod din yung mga alagad, yung mga apostoles, doon sa pagpunta doon sa libingan dahil nga nagtataka sila. No? Dahil si Maria Magdalena ay nagpunta at sinabi rin sa mga alagad, ala, akong nakita, wala doon ang Panginoon. No? Kaya nga, dali-dali si Pedro at ang mga iba pang mga alagad na nagpunta doon sa libingan nung sinabi ni Maria Magdalena na wala ang Panginoon. Tila baga ninakaw ang bangkay ng ating Panginoong Jesus. No? Kasi after na si Jesus ay namatay dahil pinako siya sa krus, ito ay inilibing doon sa libingan ni Saint Joseph of Arimathea, no? Doon sa hardin din ng Getsemani na hindi pa nalilibingan. So, doon siya, nanghiram lang siya ng libingan para may mapaglagyan ang kanyang bangkay nung ibinaba nila ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So, nung binaba siya, dinala na siya at nilibing, pinahira ng pabango, ay dinala na doon sa libingan ni Joseph of Arimathea at doon po siya inilagak, hinimlay, no? Pero ang sabi nga ng Panginoong Hesus, siya nga ay muling mabubuhay after 3 days. So siya nga ay muling nabuhay, ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay after 3 days. Tinupad niya yung kanyang pangako sa mga alagad. Nabuhayan ng loob yung mga natatakot nilang mga kalooban, no?
Kasi siyempre, takot na takot sila doon sa mga sundalo na humuli sa ating Panginoong Hesus. No, kaya ganun na lamang ang kanilang pagtatago, ganun na lamang ang kanilang takot sa mga Hudyo at sa mga Pariseyo at kay Poncio Pilato. Baka sila na ay isunod doon sa paghuli doon sa mga ito, no, sa mga alagad. Kaya nga napakaganda ng ebanghelyo natin na nagpakita ang anghel sa mga alagad, kila Maria Magdalena at saka sa mga apostoles, kila San Pedro, kila Juan, na sinabi ng anghel na wala na dito ang Panginoong Hesus. Sino bang hinahanap ninyo? Wala na si Hesus dito. No? Katulad ng kanyang sinabi sa inyo na siya'y muling mabubuhay, babalik siya muna sa Ama at ipaghahanda tayo ng mga silid sa kalangitan. So yun yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. No? Aalis siya pansamantala para ihanda ang ating mga lugar sa langit. So yun yung pangako ng Panginoong Hesus. Ako isa sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Yan ang pangako ni Hesus sa bawat isa sa atin na nananalig at nananampalataya sa Kanya. No? Dahil nga tayo ay umaasa sa pagkabuhay din natin sa darating na panahon. No? Umaasa tayo sa Diyos na muli tayong mabubuhay sa ating mga katawang lupa at tayo ay makakapiling na rin ng Diyos sa hinaharap, no? Kapag tayo namatay na sa mundong ito. Kaya napakagandang suriin po natin yung ating mga budhi, yung ating sarili, na tayo ay maging katulad ni Jesus. Muli tayong mabuhay sa ating mga kasalanan. Dapat ay alisin na natin yung mga kasalanan natin na huwag na tayong umulit sa mga kasalanan na ito dahil si Jesus ay muli nang nabuhay. No? So, napakaganda nating pagninilayan ito. Pagkatapos lamang po ng ating station break ay pagninilayan natin ang ating pong mabuting balita. So, magkakaroon po muna tayo ng saglit na station break. Napakaganda po ng ebanghelyo po natin ngayon, mga minamahal na kapatid. At ating pagnilayan ito ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Alam nyo, may awit tungkol sa mabuting balita ng Panginoon. No? Sabi dito sa awit, purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay ay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay. Liwanag niya kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa. Pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Aleluya, aleluya, si Kristo inihain ng pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya, aleluya, aleluya. So yan po yung napakagandang ebanghelyo po natin ngayon. Sabi doon, madilim-dilim pa, nagpunta na si Maria Magdalena, sabi ko nga kanina, dun sa puntod ni Jesus. At kasama niya na pumunta doon sa puntod ni Jesus, si San Pedro at ilang mga alagad. Nagpunta rin sila sa libingan at kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro po ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko si San Pedro doon sa yungib. No? Yumuko siya, sumilip siya doon sa loob. At nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. No? Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang mga panyong
nakabalot sa ulo. Yung ipinambalot po dun sa ulo ay nandoon lamang sa isang tabi, no? At hindi ito kasama ng mga kayong lino. Kasi yung pong kayong lino, yun po yung tela na binabalot sa mga patay, no? Doon sa bangkay ng mga namayapa, no? Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, medyo nakahiwalay, kundi hiwalay ito at nakatiklop sa isang tabi. At pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya at ito'y naniwala agad. No? Si San Juan po yun, yung naniwala agad eh. Ano? Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. So hindi pa nila ganun ka-alam. Hindi sila ganun agad naniwala na si Jesus ay muli nang nabuhay. Katulad nung kanyang sinabi na after 3 days na siya ay muling mabubuhay na uli. No? O, yun po yung istorya ng ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan. So, titingnan po natin walang laman yung libingan ng ating Panginoong Hesus. Walang laman. No? Empty tomb. No? At bukas na yung libingan. At iniisip nila na baka ninakaw yung bangkay ng ating Panginoong Hesus. Dahil nga nakita ni Maria Magdalena, kaya nga ipinamalita na ni Maria Magdalena na si Jesus ay wala yung kanyang bangkay doon sa kanyang pinaglibingan sa kanya. So, ang tendency nun, ipamalita niya, hanapin nila yung bangkay. So, wala silang nakita. Dahil hindi nga nila naunawaan pa na kailangang muling mabuhay si Jesus. So, yun yung kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Alam nyo, ngayon ding panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon, sinasariwa natin yung ating pananampalataya. Una, tinatanong tayo ng pari kung tinatakwil ba natin si Satanas. So sasagot tayo, opo, tinatakwil natin. So, tinatakwil ba natin ang kanyang panghihikayat sa atin? Opo, tinatakwil natin. So, yun po yung sinasabi natin. At tayo din ay sumasampalataya saan? Sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. At ganun din tayo ay sumasampalataya sa ating simbahang Katolika. So, ito yung ating tinitingnang mabuti, no, sa ating pong pananampalataya. Kaya tayo binabasbasan din ng pari para bang tayo ay nagiging born again ngayong panahon na ito. Sinasariwa natin yung ating pagiging Kristiyano Katoliko. Kaya nga bineblessan tayo ng pari ng holy water. No, kung kayo po ay nakapagsimba na ngayong linggong ito. Kaya napakaganda na tayo sumimba para sariwain natin yung ating pananampalataya at yung ating biniyag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga, dahil nga si Jesus ay muling nabuhay, tayo ay nagiging buhay din sa ating pananampalataya. Kaya kailangan mag-renew tayo ng ating pagiging Kristiyano. No? Para bang kailangan ay magising na muli tayo. Hindi dapat manatili sa Biyernes Santo ang ating mga buhay. Kasi tila baga tayo nalungkot dahil tayo ay namatayan. No? Namatay ang ating Panginoong Hesus noong pinako sa krus. Kaya nalungkot tayong lahat. No? Kasi para bang nawalan tayo ng pag-asa, nawalan tayo ng gana. Kaya itong Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang nagbibigay muli sa atin ng gana. No? Na sumunod muli sa Panginoong Hesus at manampalataya dahil sure ball ay maliligtas tayo dahil sa ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay tatalima sa kanyang mga utos at mga aral at mga adhikain, tayo rin katulad ng Panginoong Hesus ay isasama niya sa kalangitan. Tayo rin
ay mabubuhay na mag-uli pagkatapos nating mamatay sa mundong ito. Tandaan natin mga kapatid, hindi po pwede na tayo ay mapasama sa ating Panginoong Hesus kung hindi tayo bibitaw sa mundong ito, kung hindi tayo lilisan sa mundong ito. Kaya dapat tayo mga kapatid ay pinaghahandaan din natin yung mga darating na Biyernes Santo sa ating mga buhay. No? Kasi nga sabi ko nga, kung walang Biyernes Santo, walang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. No? Walang Easter Sunday kung walang Good Friday. No? Hindi po pwedeng Easter Sunday agad ang buhay natin. Hindi po pwede. Kailangan pagdaanan muna natin yung mahal na araw, yung Biyernes Santo na pagpapakasakit at pagkamatay. No? Kailangan pagdaanan din natin yon bilang mga alagad ni Jesus. Pagdaanan natin. Literal ba na kamatayan? Opo, literal na kamatayan. Kamatayan sa ating pagiging makasalanan. Yung ating dapat na ikamatay. Iwanan natin yung buhay ng kasalanan para tayo ay mabuhay sa kapiling ng Panginoong Hesus. Kasi po, mga kapatid, kung mananatili tayo sa kasalanan, hindi tayo masasama ni Hesus sa langit. No? Kaya kailangan mamatay muna tayo. No? Hindi iwanan muna natin sa mundong ito yung mga kasalanan nating nagawa. No? Kasi hindi po pwedeng makapiling tayo ng Diyos, makasama tayo ng Diyos na may kasalanan tayo. Kaya nga ang suot-suot ng mga nagsisimba ngayon at ng mga pari ay puti. No? Bakit puti? Kalinisan ng budhi, kalinisan ng puso. Kasi kung hindi magiging puti ang ating kasuotan sa langit, mga kapatid, no, ay hindi tayo mapapabilang. Ang uniform natin sa langis ay puti. No? Ibig sabihin, malinis ang ating budhi. Malinis yung ating kalooban. No? Kaya kailangan, mga kapatid, ay linisin natin yung ating pagiging tao. Kasi hindi tayo maliligtas, hindi tayo makakasama ni Jesus sa ating kalangitan kung may kasalanan tayo. No? Hinango na tayo ng Panginoong Hesus sa kasalanan. Tinubos na tayo ng Panginoong Hesus. No? Kaya wag na nating dadagdagan yung ating kasalanan. Kasi nga natubos na tayo sa ating mga pagkakasala. At kung natubos na tayo sa ating mga pagkakasala, iwanan na natin ito dito sa mundo natin ngayon. Iwaksin na natin. Kaya nga nagre-renew tayo ng ating pananampalataya ngayong araw na ito. May profession of faith at sinasariwa natin yung ating pangako nang tayo ay binyagan. No? We are renewed, born again Christians. Tayong mga Katoliko. Dahil sa Easter na ito. Dahil sa ang Panginoong Hesus ay muli ngang nabuhay. No? Hindi lang born again Christians yung mga nasa ibang sekta. No? Tayo ding mga Kristiyanong Katoliko, lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesus ay dahil sa Pasko ng muling pagkabuhay ngayong araw na ito na ating inaalaala, tayo din ay nagiging born again Christians. No? Nagiging born again Christians tayo. Hindi lang sila ang born again. Tayo ding mga Katoliko, tayo ring mga Kristiyano ay mga born again Christians. Dahil nga sa ating pagre-renew ng ating pangako nung tayo ibinyagan, nire-renew din natin yung ating commitment sa Panginoong Diyos na tayo'y mananampalataya sa Kanya, tutuparin yung Kanyang mga utos at aral sa atin. Yung Kanyang mga atas sa atin ay ating gagawin at susundin. Yung pangako natin na tayo ay binyagan.
na tayo mamamatay sa kasalanan at mabubuhay tayong kasama ng Diyos sa kabilang buhay. Kapag sinama na tayo ng Panginoong Hesus, tinawag niya na tayo upang kanyang makapiling sa langit. So yun mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoong Hesus na kailangan nating batahin muna yung mga kahirapan. Pasanin natin araw-araw ang ating mga krus sa ating maliliit na mga sakripisyo, sa ating maliliit na mga kalbaryo sa buhay. Pinagdadaanan natin dapat ito na may kagalakan katulad ni Jesus. Masayang-masaya siyang niyakap niya ang kanyang krus hanggang kamatayan sa krus. No? Hanggang siya'y maipako sa krus at siya'y mamatay. Niyakap niya ito ng buong puso dahil ang krus ay tanda ng kaligtasan. Dati ang krus ay tanda ng kasawian. Ang krus dati ay tanda ng kasalanan ng tao. Ito'y kaparusahan sa tao. Dahil sa Panginoong Hesus, nagbago ang tingin natin sa krus. Ang krus ngayon ay tanda na ng kaligtasan. Ang krus ngayon na dating inaayawan, dating tinutuligsa dahil ito ay ginagamit na parusa sa mga makasalanang tao. Ngayon, ang krus ng ating Panginoong Hesus na kanyang niyakap at kanyang dinala sa Kalbaryo, pinasan ang ating mga kasalanan. No? Itong krus na ito ang naging tanda ng ating katubusan at kaligtasan. Nabuksan ang langit dahil sa krus na ito ng ating Panginoong Hesus. Kaya gano'n na lamang kapag tayo na sa mga simbahan ay may mga krus na nakalagay sa gitna, sa taas, no, ng ating mga altar ng simbahan. Kasi hindi yun na reminder, yung krus na yon, hindi yung reminder na tayo sadista na gusto nating naging nahihirapan ng ating Panginoong Hesus. Hindi. Yon ay paalaala sa atin na minsan sa buhay natin kailangan nating pagdaanan yung krus na iyon. Na minsan sa buhay natin kailangan mapako din tayo dun sa krus na iyon. Reminder yon, paalaala po yun sa atin mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ang sinusundan natin. Kaya lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay mangyayari at kailangan natin ding pagdanasan. No? Dadanasin din natin yun. No? Yung lahat ng kanyang paghihirap, yung lahat ng kanyang pagpapakasakit ay kailangan din nating danasin. Dahil nga tayo ay alagad niya. Dahil tayo ay kanyang tagasunod. Kaya yun ang napakagandang aral ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. No? Tayo'y magalak, tayo'y magsaya at magdiwang dahil tayo ay kanyang tinubos. Tayo ay kanyang niligtas at ipinakita niya yung kanyang pagiging Diyos na mapagmahal, at pinakita niya sa atin ang kanyang pagiging dakilang Mesiyas. Tinubos niya tayo dahil nga ito ay fulfillment ng kanyang pagiging Diyos. Natupad na niya, naganap na niya yung inuutos sa kanya ng Diyos Ama. No? Natupad na niya yung kanyang misyon dito sa mundo. Mission accomplished na ang ating Panginoong Hesus. Dahil nga nagampanan niya ng buong husay, nagampanan niya ng buong puso yung kanyang misyon na pagpapalaganap, pagtuturo ng mga salita ng Diyos. At ipinakilala na niya ang Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Yun ang kanyang misyon. At dahil doon sa kanyang misyon, siya ay namatay, siya ay nagsakripisyo, siya ay napako sa krus. At hindi nga nagtagal, dahil sa kamatayan niya,
Hindi siya nanatiling patay. Si Jesus ay muli nang nabuhay upang bigyan tayo ng pag-asa na sa darating na mga araw, sa darating na mga panahon, tayo ay kanyang sasamahan na mapapunta rin sa kanyang kinaroroonan sa ngayon. Ang kanyang estado sa ngayon na nasa langit, nasa paraiso, sasamahan tayo ng Panginoong Jesus. Kaya ngayon yung kanyang sinabi no, na pangako dun sa nagsising magnanakaw na katabi niya na nakabayubay sa krus. Ano sabi niya? No, sabi ng Panginoon, ngayon din isasama kita sa paraiso kasi hiningi nung nakabayubay na magnanakaw sa Panginoong Yesus. Kaya nga si Dimas ay naligtas dahil nga itong si Dimas, mga kapatid, kung hindi natin nalalaman, lahat ng buong buhay niya na puro kasalanan yung kanyang ginagawa. No? Kaya yung pagnanakaw sa kapwa ay kanyang nagawa. No? Dahil nga mahirap lang kanilang buhay. No? Kaya si San Dimas ang unang naging santo ng ating simbahan. Dahil sa huling sandali ng kanyang buhay, siya nagsisi, tinalikuran yung kanyang mga kasalanan, nagsisi dahil nakatabi niya ang Panginoong Hesus sa krus. No, nagsisi siya kasi gusto niyang maligtas. Ayaw niyang manatili sa kasalanan. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag tayong mananatili sa kasalanan. No, tumulad din tayo sa mga apostol, no, na nagbigay ng buhay ng sarili para sa Panginoong Hesus. Tumulad tayo sa kanila. Makasalanan din yan. Katulad ni Maria Magdalena, makasalanan lahat ng mga nakasalamuhan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sila'y nagsisi ng kanilang mga kasalanan. So yun dapat ang ating mga tularan, yung mga santo na unang nabuhay sa atin. Yung kanilang halimbawa, ang kanilang pinakita sa atin, at dapat nating gayahin. No? Maging modelo natin sila sa kabanalan. No? Yung mga santo na nakasama ni Jesus sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. At yung mga santo na kanyang mga tinawag para tayo ay makasama rin sa kaluwalhatian. So yun, mga kapatid, ang kabutihan at kagandahan ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito yung pinakarurok ng kaligtasan. Itong Panginoong Hesus natin na sinusundan ay mahabagin, divine mercy. Kaya nga tayo ay patuloy na manalangin sa Kanya at umasa na sa pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo na ito ay makakasama na rin tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, itong Easter Sunday na ito, makabuluhan, no? Nagsasaya ang mga tao, no? Yung iba ngayon pa lang nagsuswimming, yung iba ngayon pa lang nagre-reunion, yung iba ngayon pa lang nagsasaya. Ngayon talaga ang araw ng pagsasaya. Kasi ngayon pa lang yung Gloria. Ngayon pa lang yung Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, no? Kaya yun ang ating tatandaan, no, mga kapatid. Makisaya tayo sa ating Panginoong Hesus. Gumawa tayo ng mabuti lagi sa kapwa natin upang tayo din ay maligtas, upang tayo din sa kabila ng ating mga kasalanan ay makasama rin ng Diyos sa ating hinaharap na kalangitan. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, mga kapatid, mananatili tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag tayo nanatili sa kasalanan, hindi na tayo makakasama ng Diyos sa kalangitan. At kailangan, sabi ko nga, maging malinis ang ating budhi, maging puti, busilak ang ating puso at kalooban upang sa pagpanaw natin sa mundong ito, ay makasama tayong muling mabuhay ng Diyos. Kasi, alam nyo ba, at the end of the day, itong lahat ng ating mga
buhay dito sa mundo, pagka natapos na, bubuhayin tayong muli ng ating Panginoon at isasama na tayo sa kanyang kaharian. Katulad ng kanyang muling pagkabuhay ngayon sa ating pagdiriwang. No? Ganon din yung mangyayari sa atin, mga kapatid. May pag-asa. Kaya kung ikaw ay naging malungkot sa buhay mo ngayon, may pag-asa na naghihintay sa iyo sa langit. No, baka maging masaya ka na doon sa kabilang buhay kasi puro problema, puro hapis ang naramdaman mo at naranasan dito sa mundo. Kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? May kabilang buhay tayong inaasahan. May kabilang buhay tayo na dapat na tingnan. Hindi dito natatapos ang buhay natin sa mundo. Kaya yun ang panghawakan natin, mga kapatid. Yung muling pagkabuhay na ito ng ating Panginoong Yesus. Magalak tayo at magdiwang, magsaya tayo dahil nga may pag-asa tayong inaasahan sa Panginoong Yesus. Kaya gano'n na lamang ang pagsasaya ng ating simbahan sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. So tayo ay manalangin sa ating pagtatapos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, sa ating lahat, at tagapakinig ng Divine Mercy Hour. Nawa, Panginoon, Ikaw ang magbasbas, Ikaw ang magbigay ng kaliwanagan sa aming mga puso, Ikaw ang magbigay ng pag-asa sa nalulumbay naming puso. Ikaw ang Panginoon na muling pagkabuhay. Kaya ikaw ang humango sa lahat ng aming mga pagkakasal at maraming pagkukulang. Ikaw ang Diyos ng buhay. Ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan at pag-asa at pagmamahal. Nawa, Panginoon, gabayan mo kami sa aming paglalakbay sa buhay na ito at bigyan mo kami ng bagong pag-asa na aming dapat naming tingnan ang iyong kabutihan sa aming lahat. Ikaw ang Panginoong muling nabuhay. Ikaw ang gumabay sa amin tungo sa iyong kaharian. Ito'y samod dalangin namin kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, muli po. Ayan, ako, time na naman. So maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pong Divine Mercy Hour. Malugod pong nagpapasalamat ang programa nating ito sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa ating programa dito sa Divine Mercy Hour. So muli po, magkita-kita po tayo sa susunod po na linggo. Ganito rin pong oras, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa CAB TV sa DWJ. So ito po, si Brother John Paul Balino. Magandang hapon po sa inyong lahat at Happy Easter sa ating pong lahat. God bless us all.